Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin, update ho tayo sa nangyaring kaguluhan noong rally ho noong September 21, 2025. Diyan ho sa lugar ho ng Mindiola, yung mga nakaitim ho, nagaling ho sa Luneta, naglakad ho dyan papuntang Mindiola, tinutumbok ho yung Malacanang at according ho sa mga nagsasalita, no? According ho dito kala Secretary ng DILG, John B. Cremulya, ang plano ho nito, liyaban, sunugin ho ang palasyo, ang Malacanang, mga kababayan. Isa ho sa masigasig na nag-aasikaso, nag-iimbestiga, ho rito sa mga kaganapan, dito sa nangyaring gulo, nitong mga kabataang ito, dyan sa Mindiola, ito hong si Mayor Isko Moreno. Ito hong mayor ho ng Maynila kasi yung Mindiola, sakop ho yan ng Maynila. Sakop ho yan ng kanyang nasasakupan. Isa ho sa masigasig hong nag-aasikaso at naglalabas ho ng mga katotohanan, naglalabas ho ng pagbubunyag kung sino-sino ho ang mga sangkot ho rito sa ginawang kaguluhan ho. Diyan ho sa lugar ho ng Mindiola. Palakpakan ho natin si Mayor Isko Moreno, mga kababayan. Matindi ka talaga, Yorme. Kaya yung pagmamahal ko siya, hindi mawala-wala ng lubos. Ano ba yan? Ano ba ito nasabi ko? Nakakahiya. Hindi mawala-wala talaga itong ko sa'yo. Talagang malapit ka rin talaga, sir. Mga kababayan, kasi may mga ugong-ugong ho na meron hong namatay diyan ho, no? Meron hong namatay diyan ho sa nangyaring rally. Dilabas ho yan ng Department of Health, pero according ho rito kay Sec John B. Cremulya ng DILG, yung secretary ho diyan, kalihim, wala. Hindi ro totoo 'yon. Pero, lumalabas, meron talaga. Kasi may ipinresinta ho ngayon si Mayor Isko Moreno na kung sino yung tumira doon sa bata para mamatay. Mga kababayan. Ipinresinta ho mismo ni Mayor Isko, ito ho yung pinresinta. Ay post ho natin kinilala ni Manila Mayor Isko Moreno ang suspect na si Richard Francisco, 52 anyos, na gumagawa ng mga relos. Yung mga siguro nasa gilid-gilid ng Maynila, minsan, di ba, ang uso yung but-but lang. Lalakad ka lang dyan, ibibigay mo relo mo, gagawin. Yan ho yung mga dating sinaunang gumagawa ng relo, wala sa mga loob ng mall, nasa gilid lang ho ng mga gutter. Parang ganun siguro ito. Ayon kay Moreno, sinabi ni Francisco na nagawa niyang pagsasaksakin ang 15 anyos na relihista na nakilala namang sa alias na Justin nang atakihin di umano nito ang kanyang watch repair kiosk sa bangketa ng Recto Avenue kung saan nagaganap ang riot. Doon niya sa gilid ng bangketa. Siguro ng gulo, pati ho yung mga negosyante, mga nagninegosyo, mga vendor doon, pinaguguluhin itong mga kabataang ito. Nagtataka nga ako, against sila sa korupsyon. So, ibig sabihin, concern kayo sa taong bayan. Taong bayan din ang binalahura nyo. Taong bayan din ang winalangya nyo. Taong bayan din ang nilapastangan ninyo. So, anong klaseng pakikipaglaban yan? Hindi naman kinakailangan ng kaguluhan sa pakikipaglaban. Kita mo si Jose Rizal. Gumamit ba ng patalim? Gumamit ba ng kahit anong klaseng pandigmang arma si Jose Rizal? Di ba hindi? Ano ginamit niya? Lapis lang. Nagsulat lang. Naipahayag niya na yung kanyang pinaglalaban. Nagtataka naman ako sa inyo, pinaglalaban yung korupsyon,
Pinaglalaban nyo para sa taong bayan dahil nangungurap ang mga politiko. Ang naabala nyo taong bayan din. Pati yung Sogo, pati yung gwardiya sinaktan doon. Dinakaw yung bolt ng Sogo. Galit kayo sa korupsyon, kaya nagnakaw kayo, gano'n? Ha? Napag-alaman din ng alkalde na si Justin ay isang grade 10 student sa Taguig City. Nako. Ay, tama yung sinabi ni Mayor Isko Moreno. Yung mga address, iba't ibang lugar. Nabanggit niya ko itong Taguig. Sa kanyang pagtatangkang protektahan ang kanyang ari-arian, nagamit niya ang isang case knife na pambukas ng mga relo. Ito ang kinamatay ng biktima. Kwento ni Mayor Isko. Ayan. Ito yung matanda. So, ito pala yung sinasabi siguro ng Department of Health na namatay na bata. No? Actually, may video ito na kung saan, mukhang ito yata yung sinasabi ng PNP, especially dyan sa Maynila, especially rito kay kalihim ng DILG, Secretary John B. Cremulya, na may imbestigahang rapper na kung saan, tumayo, tumindig pa sa entablado, nagsalita pa doon at nanghihikayat. Ha? Parang nanghihikayat ng kaguluhan. Kumbaga, sila yung nagbigay ng inspirasyon para mangguluho sa administrasyon, mangguluho sa kalsada dyan sa Mindiola, mangguluho ng taong bayan, manira ng mga establishmento, property ho ng gobyerno. Siyempre, pag property ho ng gobyerno, ang ibig sabihin ho niyan, ang nakikinabang niyan, mga tao. Tulad nung stoplight. Nakita niyo yung isang miyembro ho doon ng mga nakaitim. Inaaway ho yung stoplight. Winawasak. Sinusuntok, pinapalo. Ano kinalaman sa korupsyon nun? Wala nang lalakas sa pagsasabi ng galit ang taong bayan sa korupsyon kung hindi boses. Boses ang kailangan. Daig pa niya ng talim. Hindi na kinakailangan ng riot, hindi na kinakailangan ng mangwasak ng kagamitan, manakit ng tao. Ha? Isipin nyo, lumalabang kayo sa katiwalian, galit kayo sa korupsyon. Kaya ang gagawin nyo, mananakit, magnanakaw. Pati yung mga negosyante, doon sa Mindiola, kabaan ng rekto, inabala ninyo. Pati itong gumagawa ng relo na matanda. Siyempre, hindi nyo alam ang ugali nito. May mga iba kasing tao, mga kababayan, na mga dating, alam nyo na, may mga kaso, sabihin na natin, alam nyo na kung ano ugali dati, na nagbabagong buhay. Kaya ganyan ang mga ginagawa nila. Na pagka yan naabalan nyo, nasaktan nyo, especially ito pang hanap buhay niya sa pamilya niya, pwedeng bumalik yung mga dati nilang ugali. O ano nangyari sa inyo? Ano nangyari doon sa bata? Mga bata pa naman ngayon, malalaking bulas. Hindi mo pagkakamalang minor de edad. Siguro, akala nitong matanda, mama na, ang laking bata. Akala niya siguro, hindi na minor de edad. Ano nangyari? Ha? Actually, may ano ito May video ito na kung saan, bilanggit ho ni Mayor Isko Moreno dito ho yung rapper. Pakinggan nyo, ha? Is it worth it? Kita ninyo, nung nasa Hoyo, yung mga bata ngayon, bumisita ba yung, sino yun? Supaply? Binisita pa sila ng barkada nila, ng kaibigan nila? Sino nag-aalala sa labas ng kulungan? Magulang. Kaya mga bata, ang magulang nyo, walang masamang iisipin para sa inyo. Makinig. Is it worth it? Nasaan na raw yung nananawagan doon sa entablado? Nagbigay ng inspirasyon para manggulo itong mga kabataan ito. Itong rapper daw na si Supaply. Nasaan na nga ito?
Ikaw, rapper na Supaply, dinalaw mo na ba yung mga kabataang ito? Para masabi mo masabi nila na nagbibigay ka sa kanila ng simpatya. Kasi nananawagan ka, tumayo ka sa entablado So, ibig sabihin, yung panawagan mo na yun, hindi lang para sa mga kilala mo, para sa lahat ng nando doon. Sa baba ng entablado na tinungtungan mo. Ngayon, kung may mga sumunod sa'yo at gumawa ng kaguluhan, nasa kulungan na ngayon, nagawa nyo bandalawin? Wala na. Ito ang hirap Ang mga kabataan ngayon, malakas loob silang sawayin ang mga magulang nila. Pero pagka dumating na sa point na nalagay sila sa alanganin, katulad itong mga kabataan ito, nakakulong na. Sinampahan na ho ng patong-patong na kaso. Ang tinatawag, nanay na, nanay. Tawagin nyo si Supaply. Ha? Matindi pala itong rapper na ito. Ito pala yung sinasabi ng PNP na nanawagan tumungtong ng entablado. Actually, may video tayo rito mga kababayan. Pakinggan nyo. Ha? Ito pala yun. Lahat kayo! Dahil ito ang tunay na boses ng Pilipinas. Nakikinig. Ito ho yung Supaply. Nagsalita ho sa entablado ho dyan sa Luneta Park. At kung papansinin nyo mga kababayan, habang nagsasalita siya, pansinin nyo ho itong may tao ho sa baba. Ayan Ayan, may tao sa baba. Ayan yung kamay. May hawak hong ano tawag dito? Poster or papel na malaki na may sulat ho na ang gamot sa korupsyon ay revolusyon. Tapos may drawing ho na ayan may drawing ho na bote. Ano bang tawag nila rito? Bote, na mayroong tela. Tapos sa baba may mga bala. So ito ho yung inagis ng mga nakaitim din ho nung nakaraan sa Mindiola. So ibig sabihin kaguluhan talaga ang dala nitong mga ito. May tawag dito sa bote na ito moto, basta yun na yun. Alam nyo na yun. Hindi ko lang mabigkas. May bote. Syempre, isipin mo sa drawing, may gas yan. Tapos may tela, sisindihan yan, tapos ihahagis. Tapos sa gilid, may mga drawing pa ng bala ng baril. Ano ibig sabihin? Di ba? Kaguluhan pakinggan nyo itong sinabi nitong rapper na Supaply na ito. Susubaybayan namin kayo simula sa pagkabata namin. At kayo mismo ang nagsabi na kami ang pag-asa ng bayan. Kung hindi kayo titigil, hindi rin kami titigil. Kung hindi nyo kami pakikinggan, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Itong sinasabi niya, itong ginagawa niyang pahayag laban ho sa mga korupsyon, sa politiko, sa gobyerno. Pero, ang ginawa nitong mga ito, hindi naman politiko ang kinalaban. Nanggulo sa Mindiola, nanira ng mga gamit, pati ho yung mga establishmento, mga negosyo ron, pinagsisira. Sogo, pati ho yung lalaking, yun na lang ang trabaho niya para raos niya ang pamilya niya sa kahirapan, gumagawa ng relo. Nagdilim ang paningin. Anong nangyari? Eto pala yun, Kung hindi nyo kami pagbibigyan, sa alap ng puso na kayo iiwas. Parang tanga, no? Ay, sorry ho. Mukhang hindi lang dito nagtatapos yan. Mukhang kaya ganyan yung mga yan. May nagpondo. May nagbayad ho. Kaya ganito ho itong mga ito. At yung pa ho yung inaalam ng PNP. Pati ito ho sila Mayor Isko Moreno, pati ho yung mga kapulisan dyan sa Maynila na tukoy na raw kung sino ang mastermind pumundo. Siyempre, as usual,
Wala namang aamin din dyan. Pero, patuloy pag-iimbestiga. Kaya abangan ho natin kung ano mangyayari dyan. Kasi tingin ko, hindi ho papayag si Mayor Isko, hindi papayag ang Administrasyong Marcos, especially si Pangulong Bongbong Marcos, Secretary DILG John B. Cremula, hindi ho papayag itong mga ito. Kailangan may managot para hindi ulitin. Kasi kung ito'y sa una lang, ningas kugon, kunyari nag-iimbestiga pero walang mananagot, mauulit ho ito. Palakpakan natin si Mayor Isko Moreno kasi napakalaki ho ng ibinigay niya hong simpatya ho rito sa nangyaring ito. Ha? Nung unang gabi, natulog ako madaling araw, may ginagawa rin sa kalsada, kinabukasan, may ginagawa pa rin, ganun pa rin yung damit. Dentro ka talaga siya. Kaya sabi ko sa'yo, yung pagmamahal. Yung pagmamahal ko sa'yo, hindi talaga mawala ng lubusan talaga. Talagang iba ka talaga. Saludo ko sa iyo, Mayor Isko Moreno. Tuloy mo yan. At tutuloy ko ito. Okay mga kaumay, kita-kita sa panibagong vlog. Bye-bye po.